Hello guys, kumusta na kayo? Heto na naman tayo. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating Oisy Sarap channel. So today, tayo po ay magluluto ng lomi noodles. At ito po mga kailangan natin. Ang ilalagay po natin dito ay ground pork. So kung meron kayo yung pork belly, pwede nyo pong i-boil yun at yun po ay pwede nating pansahog dito sa ating gagawing lomi noodles. At syempre, kailangan po natin dito ng minced garlic, onion, carrot. Meron tayo ditong shiitake mushrooms. Ito yung mga vegetables na gagamitin natin. Then, cabbage. Na-chop ko lang siya. Then, kailangan din po natin dito ng itong ground black pepper, salt, soup stocks, patis. Then, itong egg, 1 raw egg. At meron po tayo dito yung flour. Panlagay dito kasi gagawin po natin yung meatballs ito. At ang gagamitin po natin ditong noodles ay itong udong noodles kasi wala po ako makitang lomi dito. So kaya lang pwede rin po ito. Parang pareho siya ng texture. At kakailanganin din po natin dito ng water at cooking oil. So ngayon ang una po nating gagawin, so, itabi muna natin itong mga ingredients natin. So, itong ating ground pork ay gagawin po nating meatballs ito. Pero hindi po natin siya ipa-fry. Okay, kumbaga, ito yung iboboil natin ito. Then, lalagyan po natin siya ng ito, mix na ito. This is powdered na pepper and salt for seasoning. Okay. Then, ito po ay i-mix natin. Kamayin natin. Kasi, mas maganda yung kamay. Then, ito ay lagyan natin ng 1 tablespoon na flour. Okay. Then, itong egg. 1 raw egg. Crack natin. Okay. So, i-mix natin. Kaya, kailangan natin kamayin ito para nun mag-combine siya mabuti. Okay. So, gumamit lang tayo ng ganito. Ito, veneer ng glove para nun yung kamay natin hindi madumihan. Kung gusto nyo naman, walang ganito. Kaya lang ako, nakaugalian ko na pong gumamit ng ganito. Minsan, na-allergy yung kamay natin. Lalo na pagka yung isda ang ginagawa nating fish balls, talaga namang makati sa kamay yun. So, okay. Paghaluin lang natin mabuti ito, guys. Okay. So, at pupunta na tayo dun sa next step. Okay, then ngayon, meron po tayo dito yung kumukulong tubig. Nagpakulo tayo ng, ito yung gagawin nating soup. Then dito guys, ilagay natin itong soup stock. Okay. So dito ngayon, narito yung ating meatballs na pinaghalo-halo. So, ang gagawin natin, ito, ganyan lang natin, oh. Okay. So, ito ngayon, iboboil natin ito, hayaan natin maluto itong meatballs. Okay. Ganyan lang. Okay. This is for about 300 grams of ground pork. Okay. So guys, gagawin natin, hihintayin natin maluto ito for about
siguro mga 20 to 30 minutes. Okay, then ngayon guys, pagkaraan ng halos 30 minutes, so narito na yung ating meatballs. Ang gagawin natin, turn off na natin yung heat. Alisin muna natin dito. Lagay ko lang dito sa strainer. Okay. Okay, hanguin lang natin lahat ito. Kung gusto niyo na ayusin niyo yung pagkakabilog, okay lang, pero pwede naman to. Okay. So ngayon, isusutin natin ito kasama yung mga ibang ingredients natin. Okay, then ngayon guys, ang susunod natin gagawin, dito sa isang medyo malalim na cooking pot ay nagpainit tayo ng 1 tablespoon of cooking oil. Dito ay ilagay natin itong ating minced garlic. Okay. So, hintayin natin na medyo mag-fragrance siya. Okay. Bango. Yan. Nag-light brown na siya. Natostado na siya. Then dito, ilalagay natin itong ating sibuyas. Okay. Okay, hintayin lang natin na medyo maluto ng konti itong sibuyas. Okay. Lagay natin itong mushroom. Okay. Okay. Haluin natin mabuti para nun pantay-pantay yung kanyang pagkaluto at ma-coated siya ng oil, pati na rin itong carrot. Okay. Ayan. Wow, ang bango ah. Then dito guys, ilagay natin itong ating meatballs na i-boil natin. Ayan. Okay. Pwede yung chicken o pork ang ilagay nyo. Then dito, lagyan natin ng patis, pepper, at konting asin. Kasi may patis na eh, kaya konti na lang yung asin. Depende sa inyo, iti-taste nyo lang siya. Okay. Then dito guys, lagay natin itong cabbage. Okay. Wow, ang bango niya. At dito, ilalagay natin itong pinaglagaan. Okay. So, hintayin natin na
kumulo siya at maluto. Kumbaga, luto naman na kasi yung pork. So, yung vegetables na lang, pag nakuluan yan, luto na rin po yan. Hindi naman kailangang maging overcook siya. So, hintayin natin kumulo ito. Okay. Lagyan natin ng cover. Okay, then ngayon. So, ayan. Kumukulo na at ang gawin nyo lang dito, i-taste nyo muna siya before nyo ilagay yung noodles. So, ako kasi tinikman ko na at tamang-tama naman. So, ilalagay ko na itong ating udong noodles. Okay. So, hayaan natin ganyan. So, this is 3. Okay. So, yung iba rito, naglalagay sila ng cornstarch para medyo mag-thicken ng konti yung pinaka-soup niya. Kaya lang ako, hindi po ako maglalagay nun. Kasi, automatic nang magtitiken ito mamaya pagka nag-cool down siya, magtitiken itong noodles na to, ganyan siya. So ngayon, okay, hintayin lang natin siya na maluto completely yung noodles. Then dito guys, optional para mas maganda yung kulay, so maglalagay ako ng spinach. Okay, depende sa inyo. Ako kasi meron akong nagkataon, meron sa rep. So, nilagay ko para mas maganda siya. Okay. Diba? O, ang sarap niyan. Sarap nung pinakasup niya. Okay, guys. So, minsan pagkulo pa at luto na po ito. Kasi itong noodles na to, boiled na siya, luto na siya. So, pag nainitan siya, okay na. So, ang gagawin natin dito, i-transfer lang natin sa isang serving bowl at pwede na po natin itong i-serve at kainin. Okay. Wow! Diba, oh? Ang ganda. Okay. So, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakaluto na naman natin dito na na-share natin itong ating pansit o lomi noodles na ang sinubstitute ko ay itong Japanese udong. Tamang-tama siya. So, yung iba dito, naglalagay din po sila ng itlog na binatidyaan. Kaya lang, hindi po ako maglalagay nun kasi sa bandang huli, parang nagiging malansa yung lasa niya. Okay? So, turn off na natin yung heat at pwede na po natin itong serve at kainin. Hindi na po ako naglagay ng cornstarch kasi pag nag-cool down siya, kusa siyang mag-titiken yung pinakasup niya. At yung iba naman, naglalagay ng beaten eggs habang niluluto nyo. Kaya lang ako, hindi po ako naglalagay nun. Kasi sa bandang huli, parang nagiging malansa yung soup niya. So, kaya gusto nyo, kanya-kanya tayo ng choice. Maglagay kayo. So, okay. So, sana po nagustuhan nyo ang pagkaka-share natin dito. Okay, marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating Oisy Sarap Channel. Thank you po. Bye!